So, dito, after ng can vote natin, i-check naman natin kung may free shipping yung magiging user natin. So, yun yung pangatlong topic na meron tayo. Then, ang first ngayon na gagawin natin, since i-check natin kung may free shipping ba siya, magkakaroon tayo ng data type na double dito. So, para sa mga hindi nakakaalam, ang double, ito yung with decimals. So, hindi siya whole number. Meron siyang point something. Then, ang magiging variable natin dito will be total per case. Then, semicolon. Then, after nun, magkakaroon tayo ng boolean dito. So, i-check natin if yung user ay premium member ba siya. So, after nyan, ang gagawin natin is magkakaroon ulit tayo ng cout dito. So, enter total per case. Okay, so after nun, magkakaroon tayo ng cin dito. Ko-call out natin itong si total per case natin. Then, semicolon. Then, after nun, magkakaroon tayo ng cout dito. So, sa cout natin, tatanungin natin siya kung member ba siya or kung premium member ba siya. Are you a premium member? And so, ask natin siya. Then, pagdating sa premium member, again, yung 1 is equivalent siya sa yes. And yung no naman, o 0, will be equivalent sa no natin. Then, magsi-cin tayo dito. Sa cin natin, kunin natin si premium member. And then, semicolon. Then, after nun, ang gagawin natin, isa-set na natin dito yung magiging condition natin. So, sa condition natin, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng boolean dito. And then, isa-set natin yung free shipping natin dito. So, ito yung magiging variable natin na magte-test kung ang member ba natin ay may free shipping siya or wala. Then, after nun, magkakaroon tayo ng first condition natin dito. Yung total per case natin. Yan. So, equal or greater than equal natin siya. Let's say sa 1,000. And then, magkakaroon tayo ng OR dito. Yan. And then, i-check natin kung premium member ba siya. Okay. So, lalagay natin yan and then, semicolon. Then, after nun, ang next na gagamitin natin will be yung string manipulator natin, which is yung bool alpha natin. Then, semicolon. Then, cout natin siya. Then, sasabihin natin, free shipping. Then, call out natin dito yung free shipping na variable natin. Then, magkakaroon tayo ng end line dito. So, i-check ngayon natin kung ano yung magiging output ng program na to. So, sa OR natin guys, ang condition dito, dapat at least one value is true siya. So, yun yung magiging rule niya dito. So, run natin siya. So, total per case natin, let's say 500. And then, premium member, magno-no tayo. So, automatic false yan. Kasi ang condition natin dapat, 1, kahit isa sa kanila ay true dapat. So, ang gagawin natin, next natin, 500. And then, premium member tayo. So, mapapansin nyo, ang value ngayon natin ay true siya. So, ang rule natin sa OR ay at least one of them or one of the value ay true siya. Okay, so, ang gagawin natin next, ito-test natin. So, lagay natin 1,000. Then, set natin siya as yes.
then true. So, eto yung example naman ng OR natin.